May lumalabas po ngayon na ang katandem daw po ni Sara Duterte sa 2028 ay si Magalong. Ay nako. Oh, ang tanong, makakalusot pa kaya si Sara sa impeachment trial ngayon? Nako. Oh, ito po yung ating tatalakayin ngayon, ano? Oo, talaga namang may tandem-tandem pang nalalaman, are. Oo, 2028, di umano, Sara at Magalong. Paano na itong Ruben na Bobo? Ah, di ba? Naku po, tsamba na lang kung may Sara Duterte pa sa 2028. May impeachment po kasi eh. Oh. Di ba? Oy, gandang hapon kay Alexander ha. Oh, Alexander, shout out. Oh. Kayo po ba'y naniniwala pa po na meron pong Sara Duterte na makakatakbo sa 2028? Ako siguro ang pag-asa ni Sara Duterte, no, 10% na lang. Oh, alam niyo po bakit? Kasi sa impeachment trial po, malinaw po ang mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Oh, alam naman po natin na pag ikaw ay na-impeach po or naging guilty diyan sa impeachment trial na yan, ay hindi ka na maaaring tumakbo sa kahit ano pang sangay ng gobyerno. Oh, bawal! Hindi na pwede. Hindi na pwede. Oh. Oh, eto na mga pre, no? Oh, bigyan natin to ng reaksyon. Alain nyo, road to 2028. Oh, Magalong daw at Sara Duterte. Kaya po pala itong si Magalong, palagi pong nag-iingay ngayon. No? Palaging inaatake po yung administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Aba Magalong, kung gusto mong tumakbo sa 2028, hindi mo naman kailangang mag-ingay para mapansin ka. Ang kailangan mo lang gawin, ayusin mo yung bakuran mo dyan. Diba? Yung problema sa Baguio City, yung unahin mo. Hindi yung mag-iingay ka lang sa social media. Oh, shoutout po kay Lukring kay Maribek Braso, shoutout po. Oh, puro ka lang ingay, wala ka namang gawa. Wala kang, lalo na yung traffic dyan sa Baguio, hindi mo naman masolusyonan. Oh, di ba? Nakakahiya itong si Magalong mga pre. Pero ito na, no? Idaan muna natin sa pakape. O, kape muna tayo. O. Mainit yung panahon. Ang sarap. Ang sarap magkape. Di ba? Baka itong si Magalong. O, kasi, Sara at Magalong daw sa 2028. Baka mag-vice. Oh, ipaputol ko yung itlog ni Che Guevara kung manalo kang pagka-vice president. Oh. Ipaputol ko po yung itlog ni Che Guevara. Kung manalo ka, iwan ko lang. Para naman mabawasan yung manyaki sa mga DDS. Ano? Tangina, bakit nadama yung itlog ni Che Guevara? Manyakis po hayaan na natin, di ba? Ang mga manyakis, pinuputulan ng ng itlog. Ito na, panoorin po natin ang balitang ito. Nako, mga Duterte doon na lang sila sa Davao City. Baguio City Mayor Benjamin Magalong's name has also come up as a possible running mate of Vice President Sara Duterte in 2028. Suportado si Magalong ng partido ng ama ng pangalawang Pangulo. Narito ang suportado po si Magalong. Halata naman po na itong si Magalong DDS po talaga to. 'Di ba? Halatang halata po na kahit maganda yung ginagawa ng administrasyon, pansin nyo, inaatake pa rin po ni Magalong. Tingnan nyo yung ginagawang paglinis ng Pangulo sa mga basura na nagkalat po dyan sa Manila. Isang araw lang nalinis na, di ba? Pinuri po ba ni Magalong yung presidente natin? Yung mga magandang gawa po ba ng presidente, pinuri po ba? Wala, di ba? Wala. Kasi halatang halata po na itong Magalong na to ay DDS. Real talk po yan. Yung mga Duterte po ba, yung mga DDS po ba, pinuri po ba yung
ginawa ni PBBM na paglinis sa mga basura na yan? Wala, di ba? Walang pumuri. Sino po yung pumuri? Tayo lang po. Di ba? Kasi ang gusto po nilang tingnan sa administrasyon ni PBBM, ay, teka lang, sisiraan ko na lang to. Imbis puriin natin, siraan na lang natin. Diba? Yun yung gawain ng mga Duterte, ang pabagsakin po. No? Si Pangulong Bongbong Marcos. Yon. Yun po yung kanilang gustong gawin. Pero ang tanong, ang tagal na po nilang ginagawa yan. Bumagsak po ba yung Pangulo? Diba? Mukhang baliktad yata. Sila pa yung bumagsak, sila pa yung nakulong. Diba? Yung mga kawatan, sila po yung talagang nadiin. Yun po yun mga pre. Kaya ikaw Magalong, ayusin mo yung bakuran mo bago ka magpapansin dyan sa social media. Nakakahiya ka naman. Sa totoo lang, ako na yung nahiya. Exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. Ay, salamat Rene Rosario Vlog. Salamat po sa pag-share. Kung ang tagapagsalita at Vice President for International Affairs ng PDP laban na si Atty. Raul Lambino raw ang tatanungin, magandang kombinasyon ng Duterte Magalong para sa 2028 election. Si Sara Duterte versus Magalong tandem. Paano na si Ruben Padilla niyan? Di ba may balak yun? Pero ako, malabo po na etong si Magalong makalusot kung siya ay magiging Vice President. Malabo. Si Sara malabo din. Kasi may impeachment trial po, di ba? Matibay may ebidensya dun. Pag maligwak si Sara, in case lang, sino yung magiging presidente? Bukod sa itataas na kamay ni Pangulo, bukod doon, yung sa mga DDS, sino magiging presidente ng mga DDS? Si Baste? Ay, patay tayo dyan. Wala kayong aasahan kay Baste. Ano yan? Tagali na yan kung pumasok. Sino aasahan nyo? Kung hindi si Baste, si Pulong, absent pa niyan. Malabo. Si Katie Duterte, hindi pa pwede. Wala pa. Ilan pa lang yung edad niyan, bawal. Si Hanelet, pambato nyo. Hanelet for 2028, susuportahan ni Ballpoint Man. Payag kayo? Mag-Hanelet na lang tayo. Susuportahan ni Ballpoint Man si Hanelet sa 2028. Tapos yung tandem niya si Magalong. Partner niya. Anong pangalan? Haniga. Diba Hanelet? Tapos Magalong, Haniga. Or Magaha. Unfollow kita pag siya suportahan mo. No? Sira yung Pilipinas kung ganun. Diba? At pag sinuportahan natin yan, talo naman talaga. Pero yun na nga, wala na ibang pambato, Hanelet na lang. Hanelet for president. Para lahat ng tao sa Pilipinas maging bangag na. Mga bangag pamilya niyan tuloy natin to mga pre. Naku, matutuwa ako klaro niyan. No, tuwa na ako na nag-declare na si VP Sara for President sa 2028. Tuntua ka nun yan? Dapat hindi ka nga matuwa na na-declare si Sara Duterte ng maaga. Tingnan mo, nung nag-declare si Sara ng maaga, di ba? Lahat ng issue niya naglabasan. Di nalaman ng taong bayan yung sikreto niya, yung pagnanakaw niya. Kasi ikaw tuwan-tuwa pa. Bilang isang taga-suporta ni Sara, kung talagang suportado niyo si Sara, hindi dapat kayo matuwa na maaga siyang nagdeklara. Wrong move yun. Tagal nyo sa politics, di nyo pa naisip yung mga ganun.
At kung si Mayor Benji naman, Mayor Benji Magalong ng Baguio City, ay magdi-declare siya, tatapos siyang Vice President. Masaya ka rin. Napakagandang tandem yan. Duterte Magalong. Oh? Duterte Magalong. I-type ko nga muna, wait lang Duterte tapos Magalong. Ang pangalan nito ay ano bang pangalan? Magandang pangalan dito. Magalong at Duterte. Wala eh, ang pangit talagang ng pangalan eh. No? Hindi ko maano. Ginagawa ko siyang parang love team, yung pangalan. Pero, sige nga, i-comment nyo nga. Duterte, Magalong. Magdo. Bahala kayo dyan. Ayoko, ang pangit. Oo. Ang pangit eh, dugtong yung pangalan. Ano daw? Dulong? Ay, grabe naman kayo sa dulong. Hindi ako umasa, wala kasi siyang kwenta. Ruben for president daw, tapos Mariel for vice president. Wala na. Alayas na tayo sa Pilipinas. Alayas na tayo. Baka maghilutang tayo kung yan yung mananalo. Yes! Impake na nga tayo. Alis na tayo sa Pinas. Yan pala yung kung yan yung mananalo, wag na. Kapatubong Pangasinan si Atty. Lambino at Mayor Magalong. Anya, may pagkakahalintulad ang Vice Presidente at Alkalde. Alam po yung tapang ni Bibinday at Malasakit. Oo, yung tapang ni... Wait lang, higop lang akong kape ha. Yung tapang ni Inday pang social media lang. Pero in reality, siya ay basang sisiw talaga. Ibang klase yung tapang. Yung tapang niya is kadwagan. Gets mo na? Sa akin niya sa tao. Ganon din si Mayor Benji. May tapang na, may malasakit pa sa tao. May tapang na, may paasa pa. Diba? Paasa pa yan si Benji. No? Galing. Kaya maganda yan. Sa Bisaya pa, sige lang. Si Mayor ba to? Attorney ba to? Si attorney pala, Lambino, no? Sige lang, attorney, pagbugal-bugal rago din. Bilugin mo na yung utak namin, attorney. Sana nga si Mayor Benji, i-consider na yan. And may the Holy Spirit guide him sa kanyang magiging decision kasi 3-termer na siya na mayor ng Baguio City. Wag kayo. Yung tahimik ngayon dyan sa Senado, isang lalaki. Pag yan nagdeklara, magigiba kayong lahat. Napangiti at ikinagulat ni Napangiti ka! Tuntua ka! Okay lang, enjoy mo lang yan. Mayor Magalong ang hirit ni Atty. Lambino. Bago iniisip yun. Sa kaya kasi nakapokus kami doon sa aming advocacy. At ang advocacy kasi namin ngayon, we're going to shift from raising awareness on the corruption issue to choosing the right leaders. It's not personality focused. It's about telling the people and empowering the people so that they will be able to choose the right leaders for this country. Gayunpaman, nagpasalamat si Magalong na naikonsidera siya ng PDP laban na masugid na nanligaw kay VP Sara para tumakbo bilang Pangulo. Naniniwala si Atty. Lambino na sure win na si VP Sara kaya lagi ng tinitibag ng mga kritiko. Para sa agenda. Hindi siya tinitibag dahil dyan. Tinitibag siya dahil sa mga issue niya sa pagnanakaw, pagbabanta. Hindi naman po kasi tama yon yung magbabanta ka. 'Di ba? At hindi po paninira yon. Proseso yun. Nagnakaw kay, nagbanta kay. Diba? Ang babaw naman ni attorney. Attorney naman, attorney ka pa naman. Pero ang babaw mo mag-isip. Ay, naku.
Ano to? Tae sa gulong. DDS out. BBMN. Jenny Ramos, hello. Ayan, shoutout po sa lahat nandito ha. O kayo po, ano po yung inyong opinion dito? Pa-comment naman. Oo, syempre no, bago po tayo mag-move sa next topic natin mga pre, ayan ha, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads po natin. Ayan, at may TikTok po tayo dyan, may Facebook po tayo dyan, ayan, kompleto po yan mga pre. Oo. Kalembangin nyo lang yung ating bell button dyan. So yun eto na, yung maganda yung next topic natin.